Sa gitna ng aming Noche Buena, narinig ko ang mga magulang ko nagpaplanong patirahin ng pamilya ng kapatid ko sa aking kondo na nagkakahalaga ng 15 milyong piso ng libre. Ngumiti lang ako at nanahimik. Hinayaan ko silang mag-empake at magyabang. Tapos, ibinenta ko ang kondo at naglaho. 78 missed calls. Mag-iwan ng komento at sabihin mo sa akin kung saan ka nakikinig at anong oras na dyan sa'yo. At siyang nga pala, manigong bagong taon. Sa pagpasok ng 2026, gusto kong malaman, paano kayo bumabati ng maligayang bagong taon sa inyong kultura? Kung nagugustuhan ninyo ang mga ganitong kwento, sana'y suportahan ninyo ang channel para patuloy na lumago ang ating komunidad. Ang mga boses na tumatago sa pinto naming kahoy ay parang binabalot ng walang tigil na ambon ng Disyembre. Pero ang intensyon ay napakalinaw. Nakatayo ako sa doormat ng masikip at maalinsangang bahay ng aking mga magulang. Basang-basa ang aking damit, pinakikinggan ang pagpaplano ng pagkawasak ng buhay ko habang sila'y nasa hapagkainan. Anim na figure naman ang kinikita ni Maya, sabi ng bayo kong si Benjo. May pamilyar na yabang sa kanyang boses. Hindi niya kailangan ng 2 silid na unit sa BGC para sa sarili niya lang. Natigilan ako, ang kamay ko'y nakabitin sa may katok. Sa siwang ng kortina, kitang-kita ko silang nagkukumpul sa paligid ng mesa, parang mga general na nagbabalak ng isang pananakop. Ang nakababata kong kapatid na si Sofia ay nagpupunas ng kanyang mga mata gamit ang tissue. Ginagampanan ng papel na pinagpraktisan niya mula pagkabata, ang kaawa-awang biktima. Ang mga magulang ko, sina Ricardo at Susan, ay sabay na tumatango bilang pagsang-ayon. Paano kung humindi siya? Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Yun ang tatay ko, si Ricardo. Ang lalaking nagturo sa akin na ang katapatan ay isang one-way street na sementado ng aking sahod. Kapag nakapasok na kayo at may dumating ng sulat doon para sa inyo, may residency na kayo, squatters' rights. Kailangan niya kayong idaan sa formal na eviction. Dito sa Maynila, aabutin niya ng 6 na buwan, pinakamababa na yon. Ang nanay ko, si Susan, ay humalahak ng matinis at may kasiyahan. At aalis siya papuntang Singapore sa Enero. 3 buwan siyang mawawala. Mapipinturahan na natin ang nursery at mapapalitan na ang mga susi bago pa man siya makabalik. Ang sarili kong mga magulang, nagpaplano ng marahas na pag-agaw sa aking santuwaryo. Ang kondo na ako mismo ang nagdisenyo at nagpagawa. Ang espasyong siyang tanging pisikal na representasyon ng 15 taon ng 70 oras na trabaho kada linggo bilang isang senior financial analyst. Hindi lang nila planong hiramin ito. Planado nilang nakawin ito. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay ang malamig na kalinawan ng isang spreadsheet na nagbabalance. Nakalimutan na nila kung sino ako. Hindi ako nagagalit. Tinatasa ko ang panganib at tinatanggal ko ang mga pabigat. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Inayos ang aking mukha sa isang maskara ng kasayahan ng Pasko. At itinulak ang pinto. Maligayang Pasko, sabi ko. Humahakbang papasok sa bitad na akala nila ay para sa akin. Ang katahimikan sa silid ay hindi lang simpleng katahimikan. Mabigat ito, parang hangin bago kumidlat. 4 na mukhang may kasalanan ang biglang napalingon sa akin. Sa isang saglit, nakita ko ang purong takot ng mga kasabwat na nahuli sa akto. Pagkatapos, sa bilis na halos kahanga-hanga, bumalik ang kanilang mga maskara. Maya, anak! Ang nanay kong si Susan ay nagmamadaling lumapit. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkakasabwat tungo sa pagiging isang mapagmahal na ina sa isang iglap. Akala namin mga 7:00 ka pa darating. Siguradong grabe ang traffic. Hinayan ko siyang yakapin ako. Pakiramdam ko yung mayakap ako sa isang punda na puno ng bato. Matigas at hindi komportable. Ang bahay ay amoy lechon at basang damit, isang nakakasakal na amoy na kumakapit sa lalamunan ko. Kabaliktaran ito ng aking kondo, ang aking salamin na santuwaryo, kung saan ang hangin ay laging malinis, malamig, at may bahagyang amoy ng cedar. Dito, ang mga pader ay tila papalapit, pulo ng mga litrato ni Sofia. Si Sofia sa prom. Si Sofia noong graduate sa kolehiyong ako ang nagbayad. Ang kasal ni Sofia. Wala ako sa mga pader na yon,
tulad ng pagkawala ko sa kanilang konsiderasyon bilang isang tao. Nakaaga ako ng flight, magaan kong pagsisinungaling. Hindi na ako makapaghintay na makita ang pamilya. Ang tatay kong si Ricardo ay tumikhim. Lumalayo sa mesa kung saan kalalabas lang nila ng plano para sa aking pinansyal na pagkawasak. Tiningnan niya ako ng may pag-iingat, tulad ng isang taong may utang sa isang Bombay. Mabutit nakarating ka, Maya. Mukhang matagumpay ka, ah. Malaki ang sahod sa corporate, Tay, sabi ko, pantay ang aking boses. Tumingin ako sa sofa kung saan nakaupo ang kapatid ko. Si Sofia ay nakapulupot sa mga kumot. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Tumingin siya sa akin na may malalapad at namumugtong mga mata. Ginagampanan ng papel ng isang marupok na ina ng may kahusayan. Sa tabi niya, si Benjo, ang aking bayaw, ay nakasandal na may hawak na beer. Isang beer na tiyak na hindi niya binayaran. At binigyan ako ng isang nisi na halos walang galang. Siya ang idea man, ang negosyanteng sumunog sa 3 startup at 2 milyong piso ng pera ko. Ngunit tumitingin pa rin sa akin na parang ako ang hindi nakakaintindi kung paano gumagana ang mundo. Naglakad ako papasok sa sala. Inilalagay ang aking basang Amerikana sa sabitan. Ang aking panloob na risk assessment software ay tumatakbo sa background. Tinatandaan ang mga panganib. Mapanganib na kapaligiran, maraming masasamang aktor, 0 ang leverage ko. Pinanood ko silang mag-abalang linisin ang mesa. Inaalis ang mga papel na kahina-hinalang mukhang floor plan. Ang babagal nila, ang hahalata. At habang pinapanood ko ang aking ina na nag-aasikaso kay Sofia, dinadalhan siya ng upuan para sa paa. Habang ako'y nakatayong basang-basa, napagtanto ko ang isang bagay na kasintulis ng isang scalpel. Hindi sila nakakakita ng isang tao na nakatayo sa kanilang sala. Nakikita nila ang isang yaman, isang natural na deposito ng pera at ari-arian na dapat minahin hanggang maubos. Sa loob ng maraming taon, tinuring ko ang kanilang pag-uugali bilang mapaghanap o nangangailangan. Kinatwiran ko ito bilang halaga ng pagiging ate na maaasahan. Ngunit sa pagtingin sa kanila ngayon, nakita ko ang bitag ng pagiging manhid sa kalupitan. Kinondisyon nila ako mula pagkabata na maniwala na ang halaga ko ay nakasalalay lamang sa aking pakinabang. Ang aking tagumpay ay hindi aking tagumpay na dapat ipagdiwang. Ito ay isang komunal na ari-arian na hindi pa nila na-liquidate. Hindi ako ang kanilang anak o kapatid. Ako ang kanilang retirement plan, kanilang safety net at kanilang pabahay. At hindi ka humihingi ng pahintulot sa isang yaman. Kinukuha mo lang ito. Umupo ka, Maya, sabi ng aking ina. Itinuturo ang matigas na upuang kahoy sa gilid ng silid. Iniiwan ang mga komportableng pwesto para sa pamilya. Marami tayong dapat pag-usapan, lalo na't papalapit na ang iyong malaking biyahe. Umupo ako. Nag-cruise ako ng mga binti. Hinayaan kong magkaroon ng maliit na ngiti sa aking mga labi. Oo nga, sabi ko. Marami nga tayong dapat pag-usapan. So, Maya, simula ng tatay ko. Yumuko pasulong na may bigat ng isang taong hihingi ng bato. Napag-isipan namin ang tungkol sa sanggol, tungkol sa mga logistics. Alam ko nang sasabihin niya bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig. Narinig ko na ang mga bersyon nito sa loob ng isang dekada. Iisang kanta lang, iba lang ang bersyo. Habang siya'y nagsasalita tungkol sa maselang pagbubuntis ni Sofia, at ang pangangailangan para sa isang kapaligirang walang stress, lumipad ang aking isip palayo sa maalinsangang sala at binuksan ang mental na ledger na nakatago sa likod ng aking isipan. Ito ay isang makapal at mabigat na aklat na puno ng pulang tinta. Exhibit A. Ang disruptive na food cart business ni Benjo 3 taon nang nakalipas. Kailangan niya ng 500,000 piso para sa puhunan. Nag-issue ako ng cheque dahil sinusuportahan ng pamilya ang mga pangarap. Ang negosyo ay nagsara sa loob ng 4 na buwan. Ang pera ay naglaho sa mga mamahaling hapunan at paggupa ng kotse. Return on investment, 0. Exhibit B. Ang kakulangan sa SSS pension ng tatay ko. 200,000 piso para bayaran ang mga utang at di inaasahang gastos sa ospital. Pinayaran ko ito nang hindi humingi ng resibo. Kalaunan, nakita ko ang mga litrato nila sa isang cruise papuntang Boracay. Sunk cost. Exhibit C. Ang emergency credit card consolidation ni Sofia. 300,000 piso para mailigtas ang kanyang credit score para makabili siya ng bahay.
Hindi siya bumili ng bahay. Bumili siya ng mamahaling aso at nag-shopping sa Shopee. Hindi ako kapatid. Ako ay isang subscription service. Nakalimutan na nilang magbayad. Marahil dahil hindi naman talaga sila nagbabayad. Ako ang gulugod na pampinansyal ng pamilyang ito. At ngayong gabi, hindi sila humihingi ng chiropractic adjustment. Hinihiling nilang kunin ng marrow mula sa aking buto. At dahil mawawala ka sa Singapore ng 3 buwan, sabi ng nanay ko, tumataas ang kanyang boses sa tonong umaasa. Ang maganda mong kondo ay mababakante lang, alikabukin. Sa isip namin, dagdag ni Sofia, yakap-yakap ang uno na parang panangga. Kailangan lang namin hanggang sa mga anak ko para lang makapag-ayos. Ang hirap na hagdan dito, masakit sa balakang ko. Tiningnan ko sila, totoong tiningnan ko sila. Hindi sila humihingi. Ito ay isang utos na nakabalat kayo bilang pabor. Umaasa sila sa aking pagiging sanay. Ipinupusta nila ang bahay ko, na ako ay masyadong magalang, masyadong desperado, para sa kanilang pag-apruba, para tumanggi. Noon, makikipagtalo ako. Ipaliwanag ko na ang aking home office ay may mga proprietary data server na hindi maaring ilipat. Babanggitin ko ang liability insurance. Lalaban ako at susuyuin nila ako gamit ang konsensya hanggang sa mag-issue ako ng check para sa isang hotel para lang matapos na. Ngunit hindi na ako naglalaro ng defense. Dahan-dahan akong uminom ng tubig na inalok sa akin sa isang basag na tasa. Hinayaan kong humaba ang katahimikan hanggang sa maging hindi komportable. Pinapanood si Benjo na hindi mapakali at ang tatay ko na pinapatunog ang kanyang mga daliri. Alam nyo, sabi ko, malumanay at nag-iisip ang aking boses. Ang gulat sa silid ay ramdam na ramdam. Tumigil sa pagsinghot si Sofia, natigilan ng nanay ko. Hindi ko naisip ang hagdan, patuloy ko, nagsisinungaling nung may kagaanan ng isang sociopath. At payapa nga sa kondo, perpekto ito para sa isang nursery. Ang natural na ilaw ay napakakalmado. Eksakto, pumalagpak si Susan. Ay Maya, alam kong maintindihan mo. Ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya. Maiwan ko ang mga susi sa ilalim ng doormat sa 28, sabi ko. Maaga ang flight ko kinabukasan. Kayo na ang bahala sa lugar. Aalagaan namin yan, sabi ni Benjo. Ipinagmamalaki ang kanyang dibdib. Iniisip na kung saan ilalagay ang kanyang mga poster sa pader ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-aalala, sabi ko. Kinuha ko sa aking bag ang bote ng mamahaling whiskey na dala ko. Isang bote na nagkakahalaga ng 10,000 piso na dapat sana ay handog para sa kapayapaan, na yon ay ginagamit na bilang pampakalma. Inabot ko ito sa tatay ko. Buksan mo to, tay, sabi ko. Kinuha niya ang bote. Sinusuri ang label na may paghanga ng isang taong iniisip na ang presyo ay katumbas ng lasa. Special to, Maya. Hindi mo na kailangang mag-abala. Gusto ko. Habang isinasali niya ang alak at itinaas nila ang kanilang mga baso upang ipagdiwang ang aking kabutihang loob, upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa yaman, naramdaman ko ang isang malalim at malamig na paglayo. Umiinom sila para sa kanilang bagong tahanan. Umiinom ako para sa demolisyon. Akala nila ay nakakuha sila ng isang mamahaling ari-arian. Hindi nila alam na kalalabas lang nila ng isang kontrata na may mga kahihinatnan na hindi nila kayang bayaran. Umalis ako sa bahay ng aking mga magulang 1 oras makalipas. Nagdahilang pagod sa biyahe. Sa sandaling sumara ang mabigat na pinto sa likuran ko, ang nakakasakal na alinsangan ng kanilang tahanan ay napalitan ng malutong at basang hangin ng gabi ng Disyembre sa Maynila. Hindi ako agad sumakay sa aking sasakyan. Tumayo ako sa sidewalk. Hinahayaang hugasan ng ambon ang pakiramdam ng kanilang peking pasasalamat. Pagbalik ko sa aking kondo, sa aking santuwaryo, hindi ko binuksan ng mga ilaw. Dumiretso ako sa aking server rack sa home office. Ang silid na iniisip na nilang pinturahan ng pastel yellow at binuksan ng security feeds. Kailangan kong makasiguro. Kailangan ko ng isang huling piraso ng ebidensya upang patahimikin ang maliit na natitirang boses ng masunuring anak na bumubulong pa rin sa likod ng aking isipan. Inatras ko ang recording ng 48 oras. Ang timestamp ay Disyembre 22, alas 2:44 ng hapon. Ipinakita sa feed ang pagbukas ng aking pinto sa harap. Unang pumasok ang tatay ko. Tumitingin sa kanyang likuran na parang isang magnanakaw. Bagaman kumikilos siya na may pagmamayari. Hawak niya ang isang susi.
Isang duplicate na hindi ko kailanman ibinigay sa kanya. Siguradong kinuha niya ito sa aking bag noong undas, habang ako ang naghuhugas ng mga plato. Sa likod niya ay si Benjo. May hawak na tape measure. Mas malaki pala sa akala ko. Maririnig ang boses ni Benjo sa audio. Mahina, ngunit malinaw. Naglakad siya sa gitna ng aking sala. Ginagasgas ang kanyang sapatos sa aking restored na sahig na kahoy. Asya ang 70-inch na TV sa pader na yan. Mag-focus ka, Benjo, sabi ng tatay ko. Dumiretsa sa aking opisina. Itinulak niya ang pinto at tinitigan ng aking workspace, ang aking dual monitors, ang aking ergonomic chair, ang mga naka-frame na sertipiko sa exposed brick wall. Hindi niya nakita ang isang karera. Nakita niya ang square footage. Dito, sabi ni Ricardo. Dito ang nursery. Pangit ang brick, komento ni Benjo. Tinatapik ang pader. Masyadong industrial. Gusto ni Sofia ng mas malambot. Siguro patungan na lang natin ng drywall o pinturahan ng puti. Pinturahan ng orihinal na 1920s brick. Ang brick na ginugulan ko ng 3 linggo para i-restore gamit ang toothbrush at espesyal na panlinis. Ang brick na kumakatawan sa kasaysayan at integridad ng gusali. Pinturahan na lang, bastang sumang-ayon si Ricardo. Hindi mapapansin ni Maya. Palagi namang wala yan dito. Pagbalik niya galing Singapore, masasanay din yan. Lagi naman siyang nag-a-adjust. Iyon na yun. Iyon ang epitapya para sa aming relasyon. Hindi lang nila planong gamitin ang aking espasyo. Planado nilang burahin ako mula dito. Umaasa sila sa aking walang hanggang kapasidad na tanggapin ang kanilang kawalan ng respeto. Isinara ko ang laptop. Naglaho ang berdeng ilaw ng screen. Nilamon ng dilim ang silid. Ang paglabag ay ganap. Hindi lang ito trespassing. Ito ay isang fundamental na pagtanggi sa aking pagkatao. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Julian. Halos 10:00 na ng gabi, ngunit ang mga venture capitalist ay hindi natutulog. Lalo na ang mga nangangaso ng oportunidad. Maya, malambi ang kanyang boses, nagulat. Gabi na para sa isang risk assessment. May alok ako, Julian. Interesado ka pa ba sa BGC Loft? May katahimikan sa linya, isang mabigat at makahulugang katahimikan. Ibebenta mo? Akala ko'y kaluluwa mo ang lugar na yan. Dati, sabi ko. Matatag ang aking boses, walang emosyon. Ngayon, isa na siyang liability. Kailangan kong i-liquidate. 14 million, cash. 10% mas mababa sa market value. Narinig ko ang tunog ng pag-usog ng upuan. Nakuha ko ang kanyang buong atensyon. Anong kapalit? 2 kondisyon, sabi ko. Una, kailangan nating isarang deal sa loob ng 48 oras. Pangalawa, kailangan ko ng agarang gut renovation. Gusto kong nandoon ang demolition crew sa ika-28 ng Disyembre, 10:00 ng umaga. Gusto kong gibayan ng mga pader, tanggalin ang sahig, ilantad ang mga tubo. Gusto kong hindi na ito matitirhan bago magtanghalian. Gusto mong sirain ko ang isang historic restoration? Gusto kong i-remodel mo pagtatama ko. Alam kong ayaw mo sa layout. Gawin mong open concept. Gawin mong sayo. Basta simula ng demo sa ika-28. May nanakit sayo, sabi ni Julian, hindi nagtatanong. May nagmalit sa akin, sagot ko. Deal? Ipadala mo ang kontrata, sabi niya. I-wire ko ang deposit mamayang gabi. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa paligid ng madilim na loft. Sinusundan ang mga linya ng brick na minahal ko. Ang sahig na pinakintab ko. Isa na lang itong gusali ngayon, isang shell. Nawala ang santuwaryo sa sandaling pumasok sila ng walang paalam. Ngayon, collateral damage na lang ito. Ang sumunod na 48 oras ay isang masterclass sa asset liquidation. Hindi ako nag-empake na parang lilipat. Nag-empake ako na parang naglilinis ng isang crime scene. Ang aking mga server, ang mga sining na kinolekta ko mula sa mga lokal na gallery, ang mga handwoven na alpombra, lahat ng may tunay na halaga ay inilipat sa isang climate-controlled na storage unit sa ilalim ng isang LLC na hindi kailanman mahahanap ng tatay ko. Pagsapit ng tanghali ng ika-26, ang loft ay isang hungkag na shell. Ang alinganggaw ng aking mga yapak sa sahig na kahoy, ang tanging natitirang tunog. Ngunit hindi ko sila iiwanan ng isang bakanteng apartment. Masyadong kahina-hinala yon. Inaasahan nila ang isang fully furnished na luxury suite
at bibigyan ko sila ng isang theater set. Pumunta ako sa isang second-hand furniture shop sa Evangelista, Makati. Bumili ako ng isang sofa na amoy basang aso at sigarilyo, na may spring na nagbabantang tumusok sa sinumang uupo sa gitna. Nakahanap ako ng isang hapagkainan na mas maikli ang isang paa, garantisadong makakatapon ng inumin. Bumili ako ng mga kutson na parang sako ng graba at mga kumot na kasinggasgas ng liha. Inayos ko ang loft na may tumpak na disenyo ng isang set designer na gumagawa ng isang slum. Inilagay ko ang gasgasan ng pusa kung saan gusto ni Benjo ang kanyang 70-inch na screen. Pinalitan ko ang mamahaling Italian espresso machine ng isang drip coffee maker na tumutulo. Mukha itong matitirhan mula sa malayo. Ngunit sa sandaling hawakan mo ang anumang bagay, guguho ang ilusyon. Ito ay isang pisikal na representasyon ng aming relasyon. Isang harapan ng ginhawa na nagtatago ng ganap na pagkabulok. Pagkatapos ay dumating ang coup de grace, ang Trojan horse. Pumasok ako sa walk-in closet sa master bedroom, ang silid na inangkinan ni Sofia para sa sarili, at nagpatong ng 4 na malalaking kahon sa estante. Binalat ko ang mga ito sa magagarang gintong papel at nilagyan ng mga pangalan: tatay, nanay, Sofia, Benjo. Aakalain nilang ito ay mga housewarming gift, marahil mamahaling kumot o gamit para sa sanggol. Bubuksan nila ang mga ito nang may kasakiman na naglalarawan sa kanila. Ngunit sa loob ng mga kahon na yon ay walang isang bagay na may halaga. Sa loob ng kahon ni Ricardo ay 5 taon ng resibo para sa kanyang mga utang sa SSS na ako ang nagbabayad mula noong 2011. Kasama nito ang isang abiso ng pagkansela ng bayad. Epektibo kaagad. Sa loob ng kahon ni Susan ay ang mga statement para sa credit card ng department store na akala niya ay walang limitasyon. Meron. Ako ang nababayad ng minimum balance bawat buwan para hindi siya tawagan ng mga ahente. Isinama ko ang numero para sa debt consolidation service na kalalabas ko lang para sa kanya. Sa loob ng kahon ni Benjo ay ang mga dokumento ng pautang para sa kanyang nabigong crypto mining rig. Akala niya pinatawad ng utang. Hindi. Binili ko ang utang para hindi siya makasuhan. Ngayon, ibinabalik ko sa kanya ang responsibilidad. At para kay Sofia, ang kanyang kahon ay naglalaman ng abiso ng pagkansela para sa kanyang health insurance premium, ang gold tier plan na iginiit niyang kailangan niya para sa sanggol, na ako ang sumasagot dahil ang kanyang asawa ay between opportunities. Hindi ko lang sila pinapalayas sa aking tahanan. Pinapalayas ko sila sa aking payroll. Sa loob ng maraming taon, ako ang hindi nakikitang dam na pumipigil sa bahan ng kanilang sariling kawalan ng kakayahan sa pananalapi. Ngayon, pasasabugin ko ang dam. Inilagay ko ang huling laso sa kahon ni Sofia. Maganda itong tingnan. Naglakad ako sa kitchen counter at nagsulat ng isang tala sa aking personalized na stationery. Welcome home. Maging komportable kayo. Pinaghirapan niyang lahat ng darating sa inyo. Inilagay ko ang mga susi sa ilalim ng welcome mat. Ang tanging pangako na tinupad ko. Pagkatapos ay lumabas ako sa ambon, sumakay sa aking kotse at nagmaneho papuntang airport. Hindi ako lumingon sa gusali. Hindi na ito ang aking santuwaryo. Isa na lang itong blast zone, naghihintay na umabot sa 0 ang timer. Disyembre 28, 10:00 ng umaga, oras ng Pilipinas. Nakaupo ako sa first class lounge ng NAIA, humihigop ng kape na mas mahal pa sa buwan ng ambag ni Benjo sa lipunan. Bukas ang aking laptop, nag-stream ng huling yugto ng aking family drama sa high definition 4K. Ipinakita sa feed ang aking sala. Lumipat sila noong gabi bago, tulad ng inaasahan ko. Ang lugar ay mukhang isang dorm room pagkatapos ng isang frat party. Ang mga kahon ng pizza ay nakasalansan sa aking gasgas na mesa. Si Benjo ay tulog sa sofa na amoy aso. Tumutulo ang laway sa isang unan na malamang ay ginamit na chutoy. Pumasok si Sofia sa frame, hawak ang kanyang likod. Ang pangit ng kutso na to, reklamo niya, manipis ang boses sa speakers. Parang may mga bukol. Siguro tinago ni Maya ang mga magagandang gamit. Bibili tayo ng bago, sabi ni Susan. Lumabas mula sa kusina na may dalang tasa ng kape. Kapag naibenta na natin ang ilan sa mga basura dito, hindi ako makapaniwalang ganito siya nabubuhay.
Kaya pala single. Dahan-dahan akong humigop ng kape. I-enjoy mo yan, Nay. Yan na ang huling beses na mararamdaman mong nakatataas ka. Alas 10 NU. Ang pinto sa harap ay hindi lang bumukas. Binuksan ito ng isang susi na ibinigay ko sa hepe ng security ni Julian. Bumukas ang pinto. Inilalantad ang 3 lalaki na naka-Amerikana at isang crew ng 6 na construction worker na naka-hard hat, may dalang maso at bareta. Natihila ng pamilya ko. Mabilis na bumangon si Benjo mula sa sofa. Pinupunasan ng laway sa kanyang baba. Sino kayo? Ang lalaki sa unahan ay humakbang pasulong. Ako si Marcos Stone, hepe ng security para sa Apex Development. Kayo ay trespassing sa isang aktibong construction site. Trespassing? Tumawa si Ricardo. Anak ko ang may-ari ng loft na to. May pahintulot kami sa kanya. Ibinenta ni Maya Reyes ang property na ito noong Disyembre 26, sabi ni Stone. Ang kanyang boses ay patag at hindi natitinag. Inutos ng bagong may-ari ang agarang-gat renovation. Magsisimula na ang demo ngayon. Sininyasan niya ang crew. Ang unang maso ay tumama sa drywall na may tunog na parang putok ng baril. Nagkalat ang alikabok sa hangin. Tigil! Sigaw ni Sofia, hawak ang kanyang tiyan. Buntis ako! Hindi niyo pwedeng gawin to! May 5 minuto kayo para umalis, sabi ni Stone. Tinitingnan ng kanyang relo. Pagkatapos niyan, anumang maiiwan dito ay tuturing na basura. Tatawag ako ng pulis! Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay nagiging kulay ube. Iligan na eviction to. Kailangan niya magbigay ng 30 araw na notice. Walang lease, mahinahong sagot ni Stone. Walang tenancy agreement. Kayo ay mga squatter sa isang commercial development zone at papunta na ang mga pulis para paalisin kayo. Isa pang maso ang bumagsak sa kitchen island. Bagsak. Habang pinapanood sa aking screen, naramdaman ko ang isang kakaibang clinical na paghanga. Hindi lang ito kasiya siya, ito ay edukasyonal. Nasasaksiyan ko ang isang psychological na kababalaghan sa real time, ang narcissistic injury. Hindi sila sumisigaw dahil nawalan sila ng tirahan. Sumisigaw sila dahil nabibiyak ang kanilang realidad. Binuo nila ang kanilang buong pananaw sa mundo sa paniniwalang umiiral ako para pagsilbihan sila. Na ang aking mga yaman ay kanilang karapatan. Sa pagbebenta ko ng loft, hindi ko lang inalis ang isang bubong. Inalis ko ang kanilang kontrol. Nagsimula na ang extinction burst. Nasaan siya? Sigaw ni Susan. Hinawakan si Stone sa kwelyo. Nasaan ang anak ko? Hindi niya gagawin to. Mahal niya kami. Ibinenta niya ang property, ma'am, sabi ni Stone. Inaalis ang kanyang kamay ng may profesional na pagkadismaya. Wala na siya. Tingnan niyo to, sigaw ni Benjo. Hawak ang isa sa mga gintong nakabalot na kahon na iniwan ko sa aparador. Siguro natagpuan niya ito habang naghahanap ng pagtataguan. Nag-iwan siya ng mga regalo. Gusto niya tayong manatili dito. Pinunit niya ang kahon na may pangalang Benjo. Kinuha niya ang mga papel. Napanood ko ang pagbabago ng kanyang muka. Pagkalito. Pagkatapos ay pagkatanto. Pagkatapos ay purong takot. Ito ay bill. Bulong niya. Yung utang, tinigil niya ang pagbabayad. Pinunit ni Ricardo ang kanyang kahon. Dinampot ni Susan ang sa kanya. Ang tunog ng napupunit na papel ay humalo sa ritmikong kalabog ng demolition crew na ginigiba ang hilagang pader. Kinansela niya ang credit card. Humikbi si Susan, nakatingin sa statement. Ang minimum payment, 200,000. Yung insurance ko, humagulgol si Sofia. Hawak ang kanyang abiso. Wala na akong doktor. Gulo. Isang simpunya ng mga kahinat na bumabagsak sa mga taong hindi kailanman nakaramdam ng isang patak ng responsibilidad sa kanilang buhay. Ang mga pader ay literal na bumabagsak sa kanilang paligid. Inilalantad ang kabulukan ng kanilang pagiging entitled. Labas, si Stone. Ngayon na. Pinanood ko silang mag-scramble. Hindi nila kinuha ang kanilang mga damit. Kinuha nila ang mga kahon ng mga bill. Na para bang ang paghawak sa papel ay mapapabalik sa pera. Tumakbo sila palabas sa pasilyo. Isang kaawa-awang parada ng mga bigo, hinahabol ng alikabok ng aking dating buhay. Namamatay ang camera feed, ang kuryente ay tuluyan ang pinutol ng crew. Naramdaman kong nawala ang tensyon sa aking mga balikat. Tapos na. Napagtanto ng parasito na patay na ang host, at ang host ay pasakay na sa isang flight papuntang Bali. 6 buwan makalipas. Ubud, Bali. Ang ulan dito ay iba kaysa sa Maynila.
Mas banayad, may ritmo. Isang tunog na naglilinis sa halip na sumasakal. Nakaupo ako sa veranda ng aking inuupahang villa. Naamoy damo at matandang kahoy. Nakasara ang aking laptop. Nakasilent ang aking telepono. Isang kurirang naghatid ng sulat 1 oras na ang nakalipas. Nakasulat sa kamay sa isang magulong sulat kamay na agad kong nakilala. Si Sofia. Hindi ko ito agad binuksan. Inubos ko muna ang aking tsaa. Pinanood ko ang isang isdang koy na lumangoy sa maliit na lawa sa hardin. Pagkatapos nun, nang may pakiramdam ng pagkausyoso, binuksan ko ang sulat. Sabi ni nanay, hindi na daw kami dapat sumulat. Sabi ni tatay, patay ka na para sa amin. Sabi ni Benjo, sociopath ka daw. Pero kailangan mong malaman kung anong ginawa mo. Pinalayas kami sa basement ng nanay ni Benjo, 3 buwan na ang nakalipas. Nalaman niya ang tungkol sa utang, yung mga pautang na tinigil mong bayaran. Nalaman niyang ginamit din ni Benjo ang pangalan niya. Pinalayas niya kami. Sinubukan kong gamitin ang health insurance para sa isang prenatal checkup at pinagtawanan nila ako. Cancelled. Lahat cancelled. Kinailangan bumalik sa trabaho ni nanay. Sales lady sa department store. Nakatayo siya ng 8 oras sa isang araw. Umiiyak siya gabi-gabi. Ang pensyon ni tatay ay kinakaltasan para bayaran ang mga buwis na dati mong sinasagot. Alam ng lahat, Maya. Yung mga taga-simbahan, yung mga kapitbahay. May nag-post ng video ng eviction. Hindi kami makalabas ng bahay. Hindi ako humihingi ng pera. Alam kong hindi ka magbibigay. Gusto ko lang malaman mo na nanalo ka. Sinira mo kami. Masaya ka na ba ngayon? 2 beses kong binasa ang sulat. Dati, ang mga salitang ito ay parang mga punyal. Magdudulot ito ng pagguho ng konsensya. Tatawag ako sa isang realtor para ayusin ang isang ligtas na bahay para sa kanila. Magpapadala ako ng pera para ayusin ang gulo na hindi ko ginawa. Ngunit ngayon, wala akong naramdaman. Hindi ito galit. Ang galit ay nangangailangan ng enerhiya. Ang galit ay isang aktibong koneksyon. Ito ay isang bagay na mas permanente. Ito ay ang tahimik na pagbibitiw ng kaluluwa. Napagtanto ko noon na hindi lang isang kondo ang ibinenta ko. Nagretiro ako. Isinumit ko ang aking pagbibitiw sa trabaho bilang kanilang anak. Tinanggal ko ang tungkulin bilang tagapagligtas. Ang posisyon ay bakante at hindi ako tumatanggap ng mga aplikasyon para sa muling pag-upa. Maingat kong tiniklop ang sulat. Hindi ko ito sinunog. Masyadong madrama yon. Inilagay ko lang ito sa basurahan sa tabi ng mga dyaryo kahapon. Meron palang isang natitirang bagay. Ang mga inosente. Binuksan ko ang aking laptop at nagpadala ng isang secure na mensahe sa aking abogado sa Maynila. Status ng mga trust fund, ang sagot ay dumating kaagad. Executed. Irrevocable. Pang-edukasyon at pangkabuhayan para sa mga pamangkin. Makukuha sa edad na 18. Ang mga magulang ay walang access at walang kaalaman. Isinara ko ang laptop. Magkakaroon ng kinabukasan ng aking mga pamangkin. Magkakaroon sila ng simula na hindi ko nakuha. Ngunit ang kanilang mga magulang, ang aking mga magulang, sila ang gumawa ng kanilang mga desisyon. Ipinusta nila ang kanilang kaligtasan sa aking pagsunod at bumagsak ang merkado. Tumingin ako sa hardin. Ang bago kong santuwaryo ay hindi gawa sa brick at salamin. Hindi ito isang lokasyon kung saan maaari akong mapalayas. Ito ang katahimikan na ito. Ito ang kapayapaan ng pag-alam ng aking mga yaman ay sa wakas at hindi na mababawi, akin na. Sinubukan nilang kunin ang aking santuwaryo. Kaya, ibinigay ko sa kanilang tanging bagay na tunay nilang pinaghirapan, ang mga kahihinatnan.